Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! And good evening, everybody. And it's a Monday night again. And it's another Chikahan with Mommy Ray. But of course, I wanna greet everybody. And sana okay kayong lahat even though ang ating weather ngayon ay sobrang init. Please stay hydrated po tayo. At kung hindi naman kailangan lumabas ng bahay, wag na muna kasi sobrang init po talaga. Plus, mainit din ang ating usapan ngayong gabi because my guest is so handsome at mainit. Pero bago yan, pag-usapan muna natin. At please like and follow, of course, our social media account. But before our social media account, please make it a habit, of course, starting with me every Monday, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, our podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion, Up Top, Down Low. And every Friday naman po is Coffee Chat with the Ven. Lahat po yan, 7 o'clock p.m. And of course, you can watch all of this in our Ignos Novus Artist Management Facebook page na pareho din po ng aming Instagram. Plus, please like, follow, and subscribe naman po ang aming Ignos Novus Artist, ignosnovus.official TikTok account. Please, kasi starting today, nagiging active na po ang aming TikTok account. Plus, of course, please like, share,
like, follow, and subscribe our mother company, First Son Production, na same Facebook and Instagram account. Plus, of course, yung aming YouTube channel na First Son Creatives na mapapanood nyo po lahat ng live namin. Ang aming mga Way Back Wednesday, yung mga bagong reels namin, and of course, yung mga ganap namin sa mga event, theater show namin, yung mga Way Back Wednesday. Lahat po yan makikita nyo po sa aming YouTube channel na First Son Creatives. Ayan. So tonight, it's gonna be a hot kwentuhan because ang aking guest ay parang hunk. Hunk siya, and of course, very handsome. Please welcome my guest is an actor and of course, Mr. Grand Philippines 2024. Please welcome Jeffrey D. Aceron. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, good evening, Jeff. Can I Good call evening you po. Jeff? Yes, opo. Yan, good evening, good evening. Kamusta? Okay naman po, medyo kinakabahan, pero okay naman. Okay, kinakabahan. Huwag ka kabahan. Simple lang. Jeff, from where are you talaga? Ako po ay half Filipino, half French. Kaya medyo bulol po ako magsalita. Okay. Pero kahit pa paano, natuto din. Kasi last 5 years, parang Bombay ako magsalita. Tara dito, tara. Hindi pa ako okay. marunong. So, ilang years ka na nagstay sa Philippines? Ngayon, mga 6 na po. 6 years. Kaya po natuto po ako. Natuto ka. Oo. But the only language na alam mo lang is... French po. So you're very fluent in French. Opo. And konting Tagalog but not English. Opo, hindi pa po. Okay. So sa 6 years mo dito nagstay. Pero pag-usapan natin yung buhay mo, saan ka lumaki? Dito ako pinaanak sa Lucena City po. Lucena. But Then, nung sanggol pa ako, lumipat na kami sa Switzerland po ako lumaki. saan? Switzerland po. Switzerland. Opo. Tapos after noon 6 years ka nandito. Anong buhay sa Switzerland? Doon ka na nag-aral, of course. Opo. Pero nung nandun kayo, ang mami mo yung Filipino, 'di ba? Opo, tsaka yung papa ko yung French po. Ay, yung papa mo yung French. But naturuan ka ba ng tradisyon ng Filipino? Mga Filipino values? Opo, kasi lumaki ako sa Pinoy side. Oh. Kasi yung mama ko at papa ko, simula nung 5 years old ako, iwalay sila po. Mm-mm. Kaya doon ako lumaki sa mama ko. Mm-mm. So yung mga kasama ko, mga pinsan ko, mga puro Pilipino. So naranasan mo maglaro sa labas ng bahay like yung mga typical Filipino na laro? Opo, pag nagbabakasyon po ako. Kasi So doon that's pa ako nice. lumaki, pero every summer, pumupunta kami dito, mga 45 days, mga ano. Kaya din po natuto din po ako mag-Tagalog dati. Okay. So, na-try mo maglaro yung mga larong kalye, yung tinatawag namin mga Oh. Filipino, yung patintero. Opo, yung mga Lukso. yung nanay, tatay. Okay, sige. Umabot din po ako sa ganun. So that's nice. So, at Opo. least may Filipino tradition and values Opo, ka. meron po. So, dahil sabi mo nga, lumaki ka dito sa Philippines, ano favorite Filipino food mo? Siguro caldereta, siguro po. Caldereta at So, para din pala na hindi mo na-miss masyado ang Philippines. Hindi po. Hindi mo siya masyado na-miss. Kasi nga, sabi mo, Opo. Every year po ako every year kayo nandito. Opo. Okay, sige. Bago tayo mag-usap pa ng tungkol sa'yo, let's mag-hi muna tayo sa mga nandyan sa comment section. Of course, hi Peter, good evening. Good evening Hello, Peter. And hi Mecca, good evening. And of course, si Kael, good evening, Mommy Ray. And ang pogi ng guest mo, hi sir. Thank you po, thank you. Okay, tapos, of course, my daughter, hi, bebe ko, that's my daughter, Gail, and Lana. Okay, sige. So, bakit ka nag-decide magstay dito sa Philippines? Ay, magandang tanong po yun. Mm-mm. Nung bata pa po ako, parang talaga yung mga kamag-anak ko, kaibigan, Yeah, talagang kahit sumala mga 5-6 years old talaga, yan tumatak sa isip ko. Laging sinasabi nila, oy, artistahin mo yan, artistahin, gano'n. Okay. So, lumaki ako ng puro yung mga ang sinasabi nila tungkol sa akin. Then hanggang sa tumatak sa isip at puso ko. Then yun. Tapos nung una po, doon po ako nag-work, doon po din po ako nag-aral. Ang plano ko parang mag-ipon ako
para magnegosyo sa Pilipinas. Then doon, tatry ko yung pangarap ko na maging So, nag-aral ka muna sa Switzerland Opo. at nagtrabaho. Opo, para mag-ipon, para ano po. Nakapag-ipon ka, and then nung nakapag-ipon ka, dito ka na nagstay sa Philippines. Opo, para... For good, for 6 years. Pero hindi ka nagbabakasyon sa Switzerland. Ako kasi dual citizen po ako. So, okay. pwede ako bumalik sa ibang bansa anytime. So pag gusto mo. Opo, anytime. Oh, okay. So within that Safe 6 years mo dito sa Philippines, ano ba talaga yung dream mo kaya nag-stay ka ng 6 years? Yun nga, para kasi may nakausap kami na isang director nun, hindi pa ako wala pa akong experience sa modeling, sa pag-artista, may kausap kami. Tapos, ang plano namin, gagawa kami ng indie film, movie muna para Yeah. para ma-expose, ganun at matuto din po ako. Oh. Then, nang nangyari po, nagka-COVID, kaya na-extend, Okay. na-delay. Oh yeah, kasi Opo. eksakto nung pagdating mo, COVID years. After 1 year, may COVID na po. Oo, agad. tapos parang 2 years ka nakapahinga, di ba? Opo. Oo nga, ang hirap. Tapos kahit gusto mo pumunta ng Switzerland, hindi ka pwedeng... Pwede din siguro ako magpa-deport, pero siyempre hindi pa natin alam kung hanggang kailan magla-lockdown or ano. Kaya po. Nag-stay ka muna. Ako po, nag-stay po. Okay, so after COVID, ano na nangyari kay Jeff after COVID? After COVID, edi medyo okay na ako magtagalog, medyo okay din. Tapos yun, kinunta ko yung dati kong director. Sinabi ko, tuloy po natin kasi yan talagang gusto, kaya po ako nandito eh. Oh. Pero madami po nangyari yun sa negosyo, sa ganun. Okay. Ang dami ko na-try, bumaksak, tapos sobrang dami po nangyari. Sobrang Of dami. course. Opo. Hindi ganun kadali, no? Opo. Hindi ka ganun kadali yung akala mong madali lang na pag you have may pera ka, lilipat ka sa isang lugar, Okay na. okay na, hindi. Pala, Mas mahirap. Opo, kulang sa experience. Tapos masyado ako, mabilis ako magtiwala din. Then, So, yun ang natutunan mo. Opo, yung practical ba? Dapat maging practical ka. Yun doon ako. Tapos ngayon, hindi na ganun agad maniniwala na sa lahat ng lumalapit sa iyo. Opo. 'Di ba? No. So yun yung isang natutunan mo. Opo. Pero gaano kahirap pumasok sa industriyang ito? Sobrang hirap po kasi wala po akong connection. Hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula. Kasi from Quezon Province ako eh. Yeah. So talagang yung pag-asa ko nun, yung dati kong director. Tapos yun, gumawa namin kami ng isang indie film. After yung indie film, may kumontak sa akin na sinabi sa akin after 3 days mag-screening ako sa Mr. Grand Philippine. Kinabahan ako nun kasi wala akong experience as in Oo nga. kakatuto lang ako mag-acting, kakatuto lang ako mag-Tagalog, pero sa modeling, sa ganun wala pa akong alam. Tapos ano na nangyari? Anong nagpa-convince sa'yo na sumali sa Mr. Grand? Siguro yung para matuto experience, yung fighting spirit ko po. Yeah, okay. Pero nung una, amin ako, talaga yung sabi, ayoko. Ayaw mo talaga. Opo, nakita ko kasi yung mga candidate ko, mga kako-candidate. Oo. Tapos yun nga, ang gagwapo, ang gaganda ng katawan. Yeah. Ako nun paano na yan, bali yung kamay ko, at kagaya na ngayon, Yun. sa training po. Yun nga. Yung speaking of your kamay, parang meron nakita ko sa comment section na nagtatanong na ano daw ang nangyari sa daliri mo. Ayan, tanong ni Peter. Po, sa training po, sa punching bag na po yung Na-cut. Opo. Siguro pangit din, kaya ako nilagay ko na. Okay, sige. Opo. So, parang ginawa mo na lang na, experience lang tong pagpasok ko sa Mr. Grand, di ba? Opo. Parang, so ni-represent mo anong province sa Mr. Grand? Nung una, gusto ko i-represent Lucena City. Pero, syempre, dahil may lahi, sabi nila, Filipino community from France. So, yun ang ni-represent ko po. Kasi doon ka naman galing. So, Opo. parang ni-represent mo yon. Opo. So, lalo kang nahirapan kasi hindi mo alam kung mag-i-English ka o magtatagalog Opo, ka o mag-French ka. Kaya nga po eh. So, kwento mo sa amin ang experience mo dyan sa Mr. Grand. Di dumating po ako sa screening. Siyempre, ang gaganda ng katawan. Parang hindi din talaga ako sanay. Tapos wala po akong as in, sa paglakad pa lang, wala po akong alam. So, ang ginawa ko, tumitingin sa lahat na naglalakad. Tapos yun nga,
Mga parang inaano ko yung sarili ko para para makuha ko yung konting idea paano. Yes. Then, thank you din. May mga mababait din sa Instagram na tinulungan din ako. Okay. Paano maglakad, ganun. Okay. So, after Mr. Grant, ayun na. Ang dami mo nang na-experience. Ayan, ang dami natin nakikita mga pictures niya sa Mr. Grant, diba? Opo. Tapos, ilang weeks din kayo dyan, no? Opo. Oh, yung mga activities nyo. Opo. Parang na-enjoy mo naman. Enjoy po. Nung una kasi wala po akong ilig sa modeling or what. Talaga yung ang tumatak sa isip ko ay sa pagiging artista. Sa pag-artista naman, ang gusto ko ay action star kasi ang talent ko ay boxing, taekwondo, Oh. martial art, mga ganun po. So, yun. Nung sinabi mag-modeling ako, sabi ko, pwede naman i-try siguro. Pwede naman i-try. Kaso, agad, diretso, national pageant. Oo nga. Walang ka-practice. Wala. Loko po. So, talagang, lakas ng loob at saka Opo. follow your dream lang. Opo, So, yun lang nandun ka na sa araw ng pageant. Siyempre, competition. Pero siguro naman may mga sponsors ka para sa mga damit mo, for your talent. Meron naman. May mga tumutulong naman Opo. sa'yo. Tsaka enjoy yun kasi marami ka nakilalang, Opo. marami ka nagka-brotherhood. Opo, meron na. Diba, no? Opo. So, after Mr. Grant, hindi mo na naisip mag-join pa ng ibang pageant. Kasi lalo ngayon, pageant season ng male and female opo. Kaya So, hindi mo na, kasi maraming mga aminin na natin maraming mga male pageant na, kunyari, sumali sila sa Mr. Grant. Tapos, sasali pa sila ulit dun sa mga ibang male pageant. Opo. Kasi marami ngayon, may Mr. sa Pilipinas, may Mr. Cosmo, may Mr. Pilipinas Worldwide, yung mga ganon, di ba? Opo. May Mr. Basta maraming mga world ganon. Hindi mo na naisip na mag-join pa ulit. Kung sakali mag-join ako, why not po? Pero doon, after Miss Sagang Philippines, doon na-discover ako yung aking manager. Oo. Then, yun, nag-focus kami sa sa mga fashion show, Okay. mga ganun po. Oh. Ang plano namin yung mga commercial, mga ganun. Yeah. So, nakapag-fashion show ka na. Opo, Oh, nakapag-fashion na po. kamusta ang first experience sa fashion show? Anong first fashion show mo? Parang sa Avel Baku. Abel Bacudio. Opo. Kay Sir Abel Bacudio. Okay. Opo. So, parang Philippine ang fashion show mo sa kay Abel. Opo. Yung yung Olympic. Yung sa mga- Olympic Opo. na ginamit ni kay Abel. Ayan ka. Yun, ito po. Okay. Kay Abel ka pala. I miss you, Abel. Okay. So, Yan yung first po. first mo. Tapos, pag mga minomodel nyo lang, hindi nyo nakukuha yung damit. Binigay yung t-shirt, binigay din. Yung t-shirt, Okay. Pero after nyan, so syempre nagsasama ka na sa mga modeling gig mo. Tawag natin ito modeling di ba? May mga modeling gig. Ano yung puro free lang yung damit o meron nabibigay sa inyong mga dinadamit nyo? Nun, saan po? Sa... Kahit sa ang modeling mo na sinalihan. Okay. Parang dinidiskarte lang namin sa mga kakilala o bibili o yan. Ganun. So ngayon talaga, naka-focus ka sa modeling mo at saka sa acting mo, sa commercial. Opo. Nagkaroon ka na ng commercial. Nagano po ako, isang digital ads sa isang restaurant. Meron ka bang picture ng digital ad natin? Anong digital ad yan? Sa Super Sam. Restaurant po sa Maynila din po. So at least, di ba, na nakaka-experience. paunti-unti mo na nakukuha na yung pangarap mo. Opo. Kasi doon lumalakas din ng loob, nagkaroon ako ng confidence. Ganun. So, pero hindi mo na naisip na bumalik sa inyo or magstay muna kasi nung time na bumagsak ka, di ba sabi mo nga bumagsak ka Opo. nawala yung business. Ano Oh. ba yung tinayo mong business? Sa San Pablo po, ang tinayo ko yung isang motorcycle part. Tapos, ang napatayo namin, groceryan muna. Tapos, 3 pwesto kasi yun Tapos, yung balak, susunod namin ng isang motorcycle part sa tabi. Then, isang vape shop. Kaso, hindi natuloy dahil nagka-problema nga po. Oo. So, wala na lahat yung business mo. Dami ko na-try. Tapos, po ako din ako ng isda. Kaya nagugulat din yung mga iba. Sabi, foreigner. Tapos, Nagbibenta ka ng isda? Opo, Sa na-try palengke? Hindi naman, may tawan din naman ako. Pero sa okay. pagbili or minsan sa subdivision namin,
tara pre, ikutin natin to. Talaga? Opo. Oh, so, Yung mga so ganun. talagang sobrang mo into business. Pero ngayon wala kang business. Kakasara lang last 2 years siguro, ko ng isang parang mini restaurant, parang food park, ganun. Yeah. Kaso ako nag-workshop, pag ganun sa Manila, minsan wala ako sa Lucena. Ang hirap din pag wala mag-inventory. So ngayon galing ka pang Lucena? Opo. Oh my God. O sige, bago yan, tingnan muna natin. Tingnan muna natin yung mga comment section, ha? Meron akong mga nakita ng comment section dyan. Sabi niya sa dalit. Tapos sabi ni Zina, good evening po. Good evening po. Yan, and then ano pa ba? Sabi din ni Bebs, good evening, Mommy Ray and Jeffrey. Ayan, good evening sa inyo. Sabi ni Rainier, good evening everyone, good evening. And of course, Franz, hello po, good evening. Ayan. If you have any questions po kay Jeffrey, you just comment lang kayo sa comment section natin dyan at sasagutin niya ni Jeffrey. So, nagsara na yung last restaurant mo. Opo, kasi ang inaano ko, parang siguro mag-focus muna ako, tsaka na magtayo ng business, pangarap muna. So, ngayon galing kang Lucena. Opo. And then after this, uwi ka pa ng Lucena o may stayan ka naman dito sa... Pwede naman ako mag-stay kasi may yung mga tita ko at tito ko nakatira sila sa Marikina po. So you can stay naman dito. Nag-iisi ako pag may gagawin, may project or ganun po. So that's good. Pero siguro mamaya diretso ako uwi. Uwi ka pa? Opo, kasi wala pa naman. Kung may casting ako kinabukasan or mag-stay po ako. So pag wala, parang nagbabalikan ka na lang. Opo. Kasi ano naman ang ginagawa mo ngayon sa Lucena? If ever na wala ka dito sa Manila or wala kang work dito sa Manila. Ngayon, ngayon kasi syempre para sa mga commercial or yung nag-bench ako, nagkasing ako sa bench kasi hindi pa ako nakuha. So, ang hirap kasi ako parang nagpapapayat pero kailangan din magbalik ng konti. Yes, exactly. Kaya ang hirap naman isabihin lahat. So, exercise ako, ganun. So, doon sa Lucena, yun ang munang ginagawa mo. Opo. Parang inaayos mo yung sarili Opo. mo. Kasi gusto ko yung ngayon yung susunod ng taon, gusto ko mag-improve, mag-glow up, Okay. yung po. Okay. Siguro yan sinasabi. Pero ngayon, merong mga tanong dito. Sabi ni Kael, if ever po na may chance ulit, ano po ang iniisip niyong bagong business? Yung bagong business siguro, magre-restaurant ulit ako kasi may kakilala kong sobrang galing magluto. Kaya pero madami po madami. Madami kang nasa isip na gusto Franchise din para medyo hindi gaano kahirap o pwede din. So, dapat kasi mag-fix ka kung anong gusto mo, no? Opo. So, for now, you're fixing yourself muna. Opo, yan po. Yan. Tapos may tanong from Mecca. Hi, sir, can I ask po kung ilan kayo magkakapatid? Ay, oo nga. Ilan kami? Ako po yung bunso. Bunso ka pa. Opo. So, ilan kayong magkakapatid? Ako, si Ate Lovely, Ate Rachel, kasi Kuya. 5 po kami, 5. 5. Lahat Opo. sila nasaan? Nasa Philippines o nandun sa Switzerland? Nasa Switzerland po lahat. Yung isa lang, yung kapatid ko sa nanay, na umuwi na po ng Lucena. Nag-ipon din, nagtayo ng farm, ganun. So, nandito sa Pilipinas for good ngayon. Yung isang kapatid Opo. mo. Tapos the rest, nandun sila. Yung mga kapatid mo na nandun is your buong kapatid mo or may half? Yung buong kapatid ko po, isa lang, yung si Ate Lovely. May half Pinay din yun, sa tatay at nanay ko. Oo. Tapos yung iba sa nanay ko lang po. Okay. Pero nandun din sila? Opo, nandun. Pati yung mami mo, yung nanay mo nandun din? Opo, pabalik-balik lang. Pabalik-balik, binibisita ka. Opo. Ang tanong ko, may tanong pa pala si Kyle, daming tanong ni Kyle. Aside from pagpa-pageant and business, do you ever dream po ng other work or profession? Okay. Dati ang pangarap ko din maging boksingero, dati. Talaga? Opo. Bakit naman naging boksingero? Parang ang sayang naman yung face po ni Jeffrey para mag-boksingero, di ba? Yung ilong ko nga medyo nabawas yung pagiging tangos kasi Ng boxe? Oo. Ay, Dati talaga? yung buto talaga matigas hanggang dito. Tapos konting pitik lang, dugo agad. So ngayon medyo na-flat na konti. Pero thank you Lord, magaling ako umilag kaya.
Kaya Kaya nababawasan. may ilong pa rin. May ilong pa rin tayo. May natira pa. Dream mo maging... So, yan yung sports Opo, mo. dati po. Dati. Ngayon, ang ginagawa mo na lang, yung pa-sports mo, for Gagamitin ko po pang-building lang pag-build ng body mo. Opo. Ganon. Then yun, sa action din. Talagang gusto mo Action maging talaga. action star. Opo. O, sino ang favorite action star mo? Madami po sa ibang bansa dito. O dito sa Philippines, sino? Si Robin Padilla po. Dati si Oo, Robin Robin Padilla. Padilla. Ngayon, si Coco Martin din. Si Pilo Pascual. Pero yung mga pinapanood ko dati, yung mga sinaunang movie. oo, which Si is maganda. Pilo Pascual dati, action star din pala. Parang, Ako kasi may movie si Piolo Pascual na Oo, boksingero siya eh. na nakita ko dati. Yun. Apa. Yung pagiging fluent mo na ngayon sa Tagalog, 'di ba? Sino nagturo sa Lahat po kasi dito ako nakatira. So, yun. Pag may mga hindi ko naintindihan, tatanong ako, anong meaning dito? So bali sa sarili mo lang. Opo. Sa So, sarili mo everyday lang. ako na... Tapos nakikipag-usap ka na lang sa ibang tao, pero wala talaga nagturo sa na mag-Tagalog. Tinatanong ko po. Like, Pero magaling ka. thank you po. Magaling ka kasi yung iba kasi nagpapaturo pa ng Tagalog para maging mas maayos yung Opo. pagtatagalog. Pero ikaw magaling ka. At dahil dyan, may tanong si Peter. Ang tanong ni Peter, aside sa Tagalog, anong language pa ang ginagamit mo? Francais, French, Ay, sige. French. Pagsalatain natin siya ng French. I-greet mo naman yung mga nanonood sa atin siya ng good evening at kamustahin mo sila in French. Ok. Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis là, ici avec Mama Ray. Et voilà. Attention à vous. Prenez soin de vous. Ay, parang sarap pakinggan. Ang social na guest natin. Ay, sabi nga ni Peter, pwede nyo ba kausapin si Mami Ray ng French? Ay, kinausap na niya ako ng French, diba? Kinausap na niya ako ng French. So, nung nag-pageant ka ba, hindi ka nila, kunyari, katulad yan, hindi ka nila pinag-sample magsalita ng French? Konti po sa screening po. Sa screening. Opo. Ano yung isang unforgettable or mga unforgettable experience mo nung pageant? Noon, pagdating namin po sa Aklan, nung dumating kami sa Aklan, then nasa bus kami, puro mga Miss Sorgan Philippine. Pagbaba namin, ang daming tao, ang daming camera, parang nagulat ako na, wow, nandito na, parang yan na yung simula, parang gano'n. Yes. Yan ang hindi ko pa malilimutan. Oo, so parang feeling mo na welcome kayo mabuti. Opo, sobrang ang super dami bait. nag-alaga, no? Opo. Oh. So, hindi mo nami-miss? Gusto ko nga bumalik nga doon sa Boracay, Aklan, gano'n. Ganon. Opo, Pero yung opo. pagpapageant, hindi mo na-miss? Siguro pag nag-pageant po ulit, edi mas magaling na ako ngayon. Kasi Oo nga. may experience, nag-fashion show na ako, gano'n. Yes, Yung exactly. confidence ko tumaas na kahit paano yung katawan ko, mas gumanda sa mm. nakaraan. Di ba? So, yun, feeling ko mas Sa- okay. Oo nga, mas okay. Pero, hindi ka ba nahirapan nung nag-pageant ka para sagutin yung mga questions? Ay, super hirap po. Bakit? Kasi nung una, syempre, in-English ako. Oo. So, minsan yung tanong nila 2 minutes, puro English, ganun. Then, pagtapos na yung tanong nila, sinasabi ko sa kanila na, hindi po pa, Tagalog na lang po. Ay, marunong ka pala mag-Tagalog. Ganun. Ganon. Opo. Kahit sa mga casting, fashion show, mga ganun. Oo. In-English nila ako kasi gawa ng Yun show yung ako. kasi yung face mo na akala nila, di ba? Opo. Kasi ba sa Switzerland, hindi ba kayo allowed magsalita ng English? O, Hindi gaano ka... Hindi gaano. talaga? Opo. Okay. Sa France, ganun din. Ganon. Hindi gaano sila kagaling mag-English. So talagang French lang, tapos kung iiba kayo ng lugar, yun yung pwede nyo lang. So mahirap pala talaga pag dun ka lumaki na hindi ka marunong mag-English, no? Pag doon ka lumakat, hindi ka marunong mag-English, okay lang. Oo. Kasi Kasi pag nag-travel kayo, mahirap. Kasi nga puro Pero French. nakakaintindi naman ako. Yung basic Basic, lang po. Pero basic. sa pagsalitan ako po. Mahirap na. Pang-komedyante na. Pang-kumina. Ay, hindi naman. Ang gwapo ko. Sabi ni Mecca, ay, cutie. And then may nagtaonong si Kael, may girlfriend daw po ba si Sir? Wala pa po. Available pa sa ngayon. Okay. Sa ngayon. Sa ngayon. Wala pa kasi Kailan ang last nangliligaw, eh, hindi joke relationship lang. mo? 2026. Siguro mga 2026.
baka mga last 3 years, ganun. Ay, bakit? Bakit hindi ka nag-girlfriend? Nagfo-focus lang, tapos parang hindi naman sana trauma, pero mahirap pag ikaw gusto mag-showbiz. Then, yung girlfriend mo, hindi, siyempre mahirap para sa kanya na may ibang kasama, nagsiselosa, ganun. Okay. So, yung last girlfriend mo, Filipina. Opo. Dito. Opo. Sa Lucena po. Sa Sa Lucena. Okay. So, gaano katagal naman nag-last yung relationship mo doon sa girlfriend mo? Tagal din, nasa 4 years po. So mukhang siya yung naging girlfriend mo simula nung dumating ka ng Philippines. Parang ganun po. Opo. Hanggang pandemic, magkasama kayo. Opo. So, nagkahiwalay kayong dalawa nung pumasok ka na sa industriyang ito. Bago pumasok. Bago pumasok, mas lalo yung sa pageant. Opo. Bago yung unang movie ko, Oh. yun, nag-iwalay na kami. Ngayon naman, hindi mo naman naisip na mag-girlfriend o wala ka bang nagugustuhan or anything? Parang ang inisip ko tsaka na pag stable na, pag okay na, ganun. Pero Pero sa bagay, hindi natin masasabi kasi Oo. ang kasang pagmamahal, para sa akin, hindi inahanap. Kusang dumarating yan. Yeah. Kasi pag pansin ko, nung dati ako naghahanap ng girlfriend or ganun, laging mali ang napapapunta sa akin. So, yun. Tapos ako, madali ako ma-inlove yung konting lang, parang, tapos hindi ako makafocus din, minsan. So parang feeling mo ngayon, kailangan mo muna mag-focus sa career mo. At mag-improve po. Mag-improve. Pero, sigurado may mga nakikinig dyan, ano ba ang isang ideal girlfriend mo o partner mo? Ano ba yung dream girl mo? Dream girl ko yung... Wala naman ako sa, parang dream girl. Yung maalaga, mabait, maunawain. Yung simple lang po. Simple siya. Opo, simple. Hindi ka ba maano sa Pwede din business? independent or kaya Oo. Basta depende po sa nasa connection po. Basta sa pag May nakausap connection. po, may connection lang. May connection sa'yo at naiintindihan yung kung nasa ang industriya ka. Opo. Diba? At sinusuporta at Oo. So, ikaw, sa dinami ng nadaanan mo ngayon, ano yung naging lesson sa'yo? Kasi di ba sabi mo, ang dami mo naging ups and downs di ba? Opo. Mas lalo sa business. Doon muna tayo sa business side. Anong natutunan mo? Sa business side, ang natutunan ko ay bagong gawin ng isang bagay, pag-isipan mo talaga ng mabuti. Kasi mahirap kumita talaga Tapos pag sinayang mo dahil sa maling tao or what, kawawa ka naman. At mahirap magtiwala. Mahirap po. Then, yun, pag-isipan mo muna ng mabuti, ganun. Hindi yung basta-basta, gusto ko yan, gagawin mo agad. Isipan mo talaga ng Pag-isipan mo talaga mabuti, no? Yan yung sa business side. Dito naman sa ano naman ang natutunan mo? O anong pwede mong ibigay na advice? Kasi ang daming mga lalaki ngayon na ginagawa talaga nila ang lahat para makasali sa pageant. Oo, Ikaw, po. ang swerte mo, nakapasok ka agad. Ano mabibigay mo sa kanilang advice? Ang advice ko sa inyo is, alam ko kasi mahirap yung yung kahit sa pageant or kung ano man, pag-artista, ganun. Madaming makikita nyo ng negative na magsasabi sa iyo na, pre, wag na, mahirap yun, ganun. May mas pogi pa sa iyo, may mas Ang sa akin, kung anong nasa puso mo, sundan mo, wag kang makinig sa tao kasi ako dati, kaya ako nagkaroon dati ng depression kasi nakinig ako Nakinig ako sa pamilya, nakinig ako sa kaibigan or sa parang na-down ako na, ayoko na, parang Yes. parang ganun. So, dapat, parang sinasabi mo sa amin, Jeff, is sundin mo kung ano yung gusto mo. Pero kahit alam kong mahirap kasi hanggang ngayon, andito pa ako, pero talaga yung sa puso talaga. Kung ano yung nasa puso mo, gawin mo. Parang i-advise ko hanggang bata ka pa, i-try mo kasi wala, pag gumidad ka na, pag ikaw nasa 60 na, 70 or mapapaisip, ganun ako mag-isip yung, kaya ako ngayon, kasi madami nagtatanong na, or pamilya na, umuwi ka na, Jeff, nandun na yung pera ba't nandito ka, ganun. Yeah, oo, yun ang tatanong ko sa'yo, Jeff. Bakit ka Hindi lang sa nag-stay pera. sa Philippines? Sabi mo nga, Safe naloko. doon. Oo, naloko ka. Diba? Sabi mo nga, naloko ka dito in sa business and also in this industry. Kung nasaan ka ngayon, naloko ka din. Opo.
bakit mas gusto mo magstay dito? Sa Switzerland is one of the Mas safest safe country. Opo. 'Di ba? Compare dito sa Philippines na aminin natin hindi yung safety hindi ganon. Tapos yung ating economy ngayon is Ang going hirap down, talaga. ang hirap. Pero bakit nandito ka? Yun ang sobrang ganda yung tanong na yun. Kasi talaga, madami nagtanong sa akin Yeah. yung ganun. Kasi ayoko yung mga gusto ng payo, kunin nyo yung part na yan kasi talaga yan nang nagbigay ng lakas sa akin. Doon mas safe kasi pwede ka mag-ipon ulit doon ng Yeah. ilang years tapos punta ka dito mag-business, ganun. Yeah, exactly. Lalo na ngayon may aral na kasi may Oo. naka-experience na ako. Oo, yeah. Pero ang nasa akin parang ang gusto ko i-try muna kasi ayoko yung aabot ng panahon na ako may edad na, matanda na, tapos mapapaisip ako na sayang dapat nag-artista ako, sayang dapat nag-ganon, ayoko po mag-isip ng ganon. Ayaw mo magsisi. Ayoko magsisi. Parang at least nga try ko. Kung maging success, thank you Lord. Kung hindi, at least na-try ko, no regret. Yun lang. Kasi bata-bata pa ako, so kung hindi naging okay, pwede naman anytime naman uuwi, safe naman. Yeah. Parang So kahit mahirap, ngayon medyo tiis-tiis din, hindi kagaya dati na dati, basta hindi talaga kaya dati. Hindi katulad dati na parang Sure, pag bagong balikbayan, Yeah. di goods na goods ka, parang gano'n. yes, oo. Pero hanggang ilang taon mo binibigay ang sarili mo magstay dito sa Deadline ko po. May parang deadline ganun. ka ba? Meron po. Ano kailan ang deadline ni Jeff na magstay dito sa Hindi, Philippines? pati kamag-anak ko, hindi pa nila alam. Ito is exclu. Exclusive. Exclu talaga. Thank you so much. Kasi tinatanong nila sa akin lagi. Sabi ko, Oo. lapit na po, malapit na po. Umiwas lang po ako sa mga negative na baka kasi maano naman yung Yeah. Ang exclusive po, ang deadline ko hanggang 2028. So you have 2 years pa. Mm. 2 years pa. 2028 ang aking deadline. Pero po. nararamdaman mo, dahil mahal mo kung nasa ang industriya ka, may mapupuntahan ka. Kahit sa totoo lang, sobrang hirap po. Pero, Mahirap. lalo na pag wala kang kakilala o connection or what. Mahirap. Sobrang hirap po. Pero, may ako na parang sinasabi sa akin na huwag kang mag-alala. Basta tuloy mo lang. Parang hindi ko maintindihan. Parang meron kang instinct sa na sarili mo. Magiging okay naman. Oo. May Magiging bumubulong okay. sa'yo na kaya mo to. Opo. Parang nakikita ko naman, Jeff, na parang ginagawa mo ang lahat para lang Sakripisyo din po. sakripisyo mo just to follow your dream. Opo. Okay. Dahil ang dami mong sacrifice na, pero mag-hi muna ako kay Kiana. Hi, Mommy Ray. I miss you. I miss you too, Kiana. I miss you. See you soon. Anong nami-miss mo sa country mo, sa Switzerland? Yung mga kaibigan ko, yung snow. Yung Oo snow, nga. nakakamiss ang snow, ang init dito. Kasi ang init-init sa Oo. Pilipinas. Opo, sobra. Tapos, Then, yung family ko din kasi karamihan sa pamilya ko nasa Switzerland po sila. Then, sa France side ng papa ko. Pero madami din po akong kamag-anak din sa Lucena, Pagbilao, Maynila. Meron din sa Batangas kasi hindi ko sila gano'ng kakilala. Oo. Kasi, Iwalay-iwalay po oo, kasi yung Filipino na blood ng mami mo, malamang maraming kamag-anak. Opo, diba? maraming kapatid. So, anong food naman ang favorite mo sa Switzerland? Sa Switzerland, yung mga yung fondue ang tawag yun. Oo. Fondue, yung nilalagay yung pininit mo sa mainit na tubig na may konting aroma na Okay. O kaya raclette. Mga simple lang, yung mga simpleng food doon. Okay. Opo. Totoo ba yung nakikita na napapanood namin ng mga reels? Sa Switzerland ba yun? Na mas marami pa yung chef? Kambing ba yung sa inyo? Chef, opo. Mas marami pa yung sheep kesa sa tao. Sa probinsya, sobrang dami kasi. Pag sa mga city, taga Geneva City po ako eh. So nasa city ka ng Opo, Switzerland? taga city po ako. Pero sa mga probinsya, talagang dami talaga. Talaga Tapos ba? yung mga cow, yung mga... yung mga cow, yung mga yung Oo. goat, yung sheep. Yung mga ganun, may mga kulay-kulay na itim. Iba hindi kagaya dito. Na Yes. mga baka sobrang iba. So, Ang anong pa talaga. na-amaze ka sa Philippines kaya hindi ka makaalis? Marami ka na bang napasyalan dito? Opo. Ano yung mga napasyalan mong lugar? Baguio, Ilocos, Boracay, Boracay, Palawan.
Hindi pa po. Hindi pa. Soon po. Ay, gusto mo soon. Opo, Ang opo. Surigao, Ay, hindi Hindi din, pa rin. hindi pa rin po. anong, dun sa mga napuntahan mo, ano saan ka na-amaze? Like sinabi mo, punta tayo sa Baguio. Anong natuwa ka sa Baguio? Ang lamig. Malamig. Na-miss ko yun. Na-miss mo yung lamig Opo. sa Baguio. Tapos yung kita mo yung ulap nasa baba. Ah, Yun- oo, yun kasi sabi baka ko. nandun ka nagstay sa upland. So, Opo. pag gising mo sa umaga, ka-level mo yung Opo, ulap. ang ganda. Yun yung mga ganun na na-miss. Doon ka na-amaze. Then sa Pagudpud, yung dulo ng Pilipin din, Mm-mm. nakarating din po kami dun. So, di ba, Sa Bigan din. sa Viga, anong nagustuhan mo sa Viga? Yung mga story po. Kasi mahilig din po ako sa story. Yung Oo. kila Enera Luna, ganun. Mm-mm-mm. Mahilig po ako magano. So doon kasi sa Viga, makikita mo yung mga ancestral ng Philippines. Opo, opo. So talaga inaaral mo ang Opo, kulturang syempre. Pilipino. Opo, opo. So nakakatuwa ka naman, Jeff, no? Na parang in-embrace mo talaga ang Pilipinas sa'yo, no? Opo. Pero dito sa Manila, napuntahan mo na yung mga museum. Yung yung museum, hindi pa po. Pero lagi ako nagsasearch sa internet, Mm-mm. dokumentaryo, or ano. Mm-mm. Lagi ako talagang Ay, nagsasearch. mas maa-amaze kapag pinuntahan mo itong mga museum dito sa Pilipinas. Pumunta ka nga lang dyan sa Intramuros, di ba po? Makikita mo na yung a little touch ng Philippines. Okay, okay. Yan. Po. Oo. Doon sabi mo sa Switzerland, namimiss mo yung lamig, yung family mo, yung food. Kasi may nabasa rin ako sa Switzerland, aside from doon sa scenery nyo, ano pa yung isang, kunyari ako pupunta ako sa Switzerland, ano yung masasabi mo sa akin na place na dapat kong puntahan? Kasi ikaw nandito ka sa Philippines. Opo. Ang lagi ko sasabihin sa'yo, punta ka sa mga beach. Punta ka ng Baguio, punta ka na Opo, which is opo. napuntahan mo na. Ako, kung pupunta ako dun, saan mo ako dadalhin? Sa Switzerland, sobrang liit na bansa. Super liit po. Kahit sa Geneva City doon parang maganda, sobrang ganda na din po eh. Mm. Kahit city, hindi yung, basta sobrang ganda kahit ano. Ah. Malinis, mano. Yeah. Anong religion dun? Halo-halo po. Kasi Halo-halo din. lumaki po ako sa yung sa Europe kasi karamihan doon, lahat ng lahi nandun. Mm-mm. May mga maitim, may mga Yugoslav, Spanish, Portuguese, Philippine, Yeah, yeah, Arabo, lahat po magkahalo-halo. Doon din ako natuto yung parang sa Pinas makisama, yung ganun po. Then yun kaya wala naman more on Katoliko doon, pero sobrang daming iba-iba kasi syempre ang daming foreigner po doon eh. Kaya ano po. Okay. Sige, para may nakita akong question. Pero hi muna kay Mami Sally. Hi, Mami Candy. Hello, ayan. May tanong ulit si Mecca. Sir, ano po yung bagay na hindi mo makalimutan sa Pilipinas na babaunin mo sa Switzerland or France? Like for example, sabi mo nga, within 2 years, nag-decide ka ng bumalik sa Switzerland. Opo. Ano yung babaunin mo na hindi mo makakalimutan dito sa Philippines? Yung dadalhin ko ng papunta No. doon. Yung like, kahit sa memory Opo, mo sa lang. memory po. Sa O memory o sa mo na- mindset din po. O Ganun. nasa mindset mo na, kunyari, ano yung hindi mo makakalimutan sa Philippines? Yung init ng tao, yung kahit mahirap, Yung sobrang Ano, friendly. friendly, Tapos nakasmile sa'yo. hospitality din, yung mga Okay. ganun po. Yan ang dadalhin ko doon. Yung kasi dati, kasi madaming bata nagrereklamo na, ay mahirap, ganun. Pero hindi pa nila alam kung pag pumunta sila sa Pinas or sa ibang sa Asia o kaya Africa, ganun. Iba pa rin yung tunay na hirap po. Kaya kahit gaano kahirap, yung smile laging positive yun. Yan ang babangin ko, yung maging positive lagi kahit anong mangyari. Okay. Oo nga naman. Yan naman ang Filipino laging nakasmile kahit Opo. naghihirap na or Kaya kahit nga. nahihirapan, 'di ba? Sabi mo sa akin kanina, bumagsak ka na 'di ba? Pumunta ka ng Philippines, ang dami mong pangarap, dami mong dreams. Bumagsak na yung business mo, nagtayo ka ulit ng business, naloko ka. Pero paano ka nakabangon?
paano ka nakatayo ulit? At naging ganito ka positive? Okay. Kasi pag may problema or may mga gantong nangyari, dalawang mindset na pwede mong i-apply sa sarili mo eh. Yung kung ikaw wala, lungkot ka lang, yung wala na, yung negative, pag negative ka, di wala naman mangyayari sa'yo. Yeah. So ang ginagawa kong learning, aral. Hindi ako nakapag-aral sa business, hindi ako nakapag-aral sa ganun. So yung mga nangyaring ganun, ginagamit kong aral. Kahit wala akong diploma sa marketing or kung ano pong sa business po, sa ganun. At least natuto ako, tapos marunong na po ako na yung mga simpleng bagay na hindi ko kayang gawin dati. Nagagawa mo na. Oo po, marunong na po. Paano mo naman na-overcome ang depression mo? Kasi sabi mo kanina na-depress ka. Oo nga. Paano mo na-overcome yung depression mo? At bakit ka na-depress? Bakit ka muna na-depress? Yung after COVID, after lahat, parang wala nang nangyari sa buhay ko. Then, nag-single din ulit ako. Tapos parang yung mindset ko naging dark na napaisip ako na wala akong kwenta, wala akong sinasayang ko lang yung buhay ko, ganun. Sobrang ako. Tapos sobrang, dati 80 kilo, bumaksak ako ng 80 to 62 kilo. Nang wala pang 2 weeks, mga ganun po. Then, ibig sabihin, sobrang po yung naranasan na na depress, ganun. Tunay na depress, hindi yung lungkot lang. Oo. Then, naglibang-libang ako, libang-libang lang. May mga kasama na kaibigan, pinsan na inano nila ako na, Jeff, laban lang, ganun. Then, yung gamot is time siguro, tsaka mindset din po. Time tsaka mindset po ang gamot. So, at Tsaka least, si mami, yung mama ko din, thank you, Mami Senaida. Seni pala. Sorry po. Hindi ko ulit. Yung mama ko talaga, never niya akong sinukuan. Kahit anong sabi-sabi ng kapamilya ko, talagang nandito siya para sa akin. Tapos yung mga ibang tito ko at tita, syempre. Then yun, nakukuha din pa rin ako ng konting lakas na loob sa ganun. so, nung nagkaroon ka ng depression, ang tumulong talaga sa'yo, pamilya mo. Family, kaibigan po. Family and relatives and ang friends mo Opo. na para makawala ka sa depression stage. Opo. Ikaw, ano naman ang mapapayo mo sa mga tao na nandyan sa punto na nade-depress? Paano din nila mawawala yung depression sa kanila? Kasi ang hirap kasi iba-iba tayo eh. Ang depression kasi, minsan sa depression, nalilimutan mo kung sino ka, yung mga dream mo, ganun. Doon ako na-realize kasi nung depressed ako, talagang parang wala akong kwenta. Yung puro negative kasi ang hirap mag-isip ng tama pag gano'n ang Then, tandaan mo kung sino ka, kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo, ganun. Trabaho or what, or business, or abroad, or ganun. Tandaan mo yung mga ganun, tapos yun, bigay mo din kasi wala naman masama maging malungkot or what eh. Pero bigay mo pa rin ng deadline, hindi pwede yung palaging ganun. Mga malungkot ako, sige, pero next week or next 2 days, next 3 days, babangon ako ulit or ganun. Yun, tapos siguro, kasi yung iba is sport, pwede din sport, yung iba ay friend, yung iba ay party, yung iba ay family, depende po sa kumbaga yung sagot, nasa puso mo din. Yun. Laban lang. Laban, sobrang positive Laban lang. ni Jeff. Pero Jeff, kasi kanina ko pa naririnig sa'yo sobrang close mo sa family mo. Tapos sabi mo, bihira ka dito naman sa Manila kung wala naman project, di ba? Kung walang trabaho. Kung ikaw, tatanungin kita, parte ka ng bahay mo. Kasi parang lagi ka lang nasa bahay eh. Anong magiging parte ka ng bahay mo? Siguro door. Bakit pinto? Door. Kasi siyempre, laging si paalis eh. Paalis para So parang yung door, parang laging nag-o-open Oo, sa'yo. laging nag-o-open. Lagi may open door sa'yo ng pangarap, ng dreams, Opo. ng opportunity, kaya gusto mo ng door. door na. Oo. Okay. Sabi mo nga gusto Pag mo ng... nakalak, bubuksan natin yan. Oo nga. Kung tatanungin kita, isang klaseng sasakyan ka o vehicle, anong klase ka? Siguro ako yung simpleng kotse lang na hindi yung Mercedes, yung simpleng kotse na papapanggandahin, itutuning. Kung siguro yung ganun. So parang sinasabi, ikaw yun. Ikaw yung yan. Simpleng kotse, pero yung simpleng kotse, pag inaayos at tinutuning, di ba?
Nalagyan Nagiging ng ilaw, maganda. nagiging maganda. Yun. So parang yan ang ginagawa mo rin ngayon sa sarili mo eh. Opo. Ikaw yung simpleng tao pero inaayos mo yung sarili mo para sa future mo. Opo. Parang syempre, pag sabi na ako'y Ferrari, meron na. Oo. Ako ay ganun, Bugatti, meron na. Parang gusto ko yung sarili kong sariling tatak ba? Sariling tatak mo. Oo, parang nga ganun. naman. Ganun Tama sa naman pag-artista, si ganun Jeff. din. Oo nga. Pero Jeff, di ba ang dami mong ups and downs na sa buhay? Sabi mo nga, ang dami na ng ups and downs eh. Ano naging mantra mo or motto mo sa buhay mo dahil dyan sa ups and downs mo yan? Yun nga, okay lang mapagod, okay lang. Pero, sabagay, makulit din ako makulit talaga yung pag sinasabi, hindi pwede yan. Sabi ko, hindi pwede yan, kaya yan. Parang po. Yan siguro din ang ang aking parang Pinoy mindset ba, yung makulit. Makulit. Oh, makulit. Pero ikaw, Pag parang pag gusto. try and try ka, no? Mm. Pipilitin mo hanggang kaya mo. Opo, wala naman mawawala. Walang At least mawawala. na-try. Oo. Sa mga napagdaanan mong lahat, napagdaanan mo, nasaan ka na ngayon sa punto ng buhay mo? Siguro parang kung sa down, naka-step ako ng ilang step na. Mm-mm. Then parang nasa umpisa pa lang, sobrang umpisa din ulit. Mm-mm. Parang, yun, talagang umpisa lang. Talaga. Nag-uumpisa ka ulit. Parang ganun. Nag-uumpisa ka ulit. Opo. Mm-mm. Pero ang sobrang positive ni Jeff sa buhay. Opo, thank you. Sobrang positive mo sa buhay. And I'm so proud of you, Jeff. Thank Kasi you. alam mo bakit? Kahit aminin natin na nandito ka sa Pilipinas, pinilit mong maging isa. Pinag-aralan mo ang salitang Pilipino kahit nahihirapan ka. Opo. And I'm so proud of you kasi hindi ka bumigay sa buhay mo. Thank you. Di ba? At dahil dyan, ang bilis natin, tapos na po tayo at bibigay ko muna kay Jeff ang floor para invite mo sila. Baka may future project ka or pwede ka nilang i-follow sa mga social media mo. Pwede mo sabihin dyan sa ating mga audience. Okay. Thank you po sa lahat na nagsusuporta po sa akin. Yung mga nagbibigay ng lakas ng loob talaga. Kasi may mga nag-chat na talagang pati sa birthday, binabati, hindi ko kilala. Parang natutuwa ako sa ganun. Okay. So salamat po sa inyo, sa suportan. Simula na ako nag-Miss Grand Philippines hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Kaya thank you sa lahat. Thank you sa family ko. Thank you sa pag-support. Then, paabang lang po at yung IG ko nawala. Gagawin ko po ulit. So sa ngayon, nasa Facebook pa rin ako ngayon sa parang ganun po. So yun, thank you po sa lahat. Then, makikita niyo ulit ako sa TV. Malay niyo sa mga series or what. Okay. Pero Jeff, ano ang Facebook account mo para mas ma-follow ka nila? Jeffrey D. Aceron po. Okay. Okay. Makikita niyo yung Jeffrey D niya with a slash. So, Jeffrey D/Aceron. Ayan, di ba? O ako naman po, magpapasalamat sa inyong lahat. But before anything else, please don't forget, every Monday, it's me, your Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday naman po, Up, Top, Down, Low, podcast namin with Caleb Alvarez and Charles Dion. Caleb, we miss you so much. Kita-kita na tayo soon, I know. And every Friday naman po, Coffee Chat with Daven. Lahat po yan. Make it a habit. 7 p.m. po yan. And you can watch that, of course, in our Ignos Novos Artist Management Facebook page na pareho po sa aming Instagram. Yun po. Tapos, active na po. Starting today, naging active po ulit ang aming TikTok account at ignosnovos.official. Yan po. And of course, don't forget to follow, like, and subscribe naman din po ang aming mother company, First Son Production, ang Facebook and Instagram, First Son Production. Plus, please like, follow, and subscribe our YouTube channel, First Son Creatives, na lahat po ng aming lives and contents, way back Wednesday, events namin, ang mga reels namin, makikita nyo po lahat sa aming podcast, sa aming YouTube channel na First Son Creatives. At ako naman po, please, don't forget to like, follow, and subscribe my Facebook, Rachel Pulion, my
FB page is Mommy Ray 3. My IG account is mommy_Ray43. My TikTok and X is at Mommy Ray 3. Eto po, sabi nga ni Jeff kanina, pag bumagsak, tumayo. Paulit-ulit niyang sinabi yun, naging think positive lang si Jeff kahit foreigner dito sa ating country. Marami man loko sa kanya, pero sabi niya nga, madali siyang mag-trust. We can trust people very, very much, but we have to learn na hindi po lahat ng taong nakikita natin, nakakasama natin, at nakakahalubilo natin dito sa industriya, ginagalawan natin o sa ating araw-araw na buhay, ay kailangan natin pagkatiwalaan. We just have to learn from our mistake. Yun din nga, sabi ni Jeff, kaya siya natuto. Natuto siya. He learned from his mistake. Kaya, at lagi, think positive and carry your smile para walang negative. Yun ang sabi nga ni Jeff kanina. No negative vibes or anything. Always think positive and smile. At lagi niyong gawin kung ano yung gusto niyong gawin. Pakinggan nyo kung ano yung nasa puso nyo at wag yung mga ibang tao. Like, eto po ang inyong Mommy Ray na laging nagsasabi sa inyo, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Thank you for joining me tonight and see you all next week. Bye! Bye-bye po. Thank you, Jeff. Thank Thank you you so din. much. Thank you. Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Kasi magpapatulong, o sige, bigyan mo ako walang in return. Sinong tutulong sa mga taong yun na para maabot yung mga pangarap nila? Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na, na parang draining. Kasi lahat posible. Lahat ng bagay is posible. Do something that you love. Habang pagod na pagod ka, hindi ka give up. Kasi you love what you're doing. Always remember po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye!